Pampaganda lalo ng ating mga tataniman. Bumili na rin ako ng mga pangtanim natin ng mga kakaiba. Tara, sama kayo sa vlog. May in-order ako guys. And pangtanim to ng mga seeds. And alam niyo ba kung ano yun? Choy-sam! Oh, sa mga nasa Hong Kong, alam nyo yan. Ayan, umorder ako. Itatry ko siya kasi nga, di ba, nagatanim-tanim tayo. Nakakita kasi ako sa online. So, baka mabuhay dito sa atin sa Pilipinas. Makakatikim na ulit ako ng choy-sam. Ito siya, guys. Choy-sam! Marami pating buto. Sana mabuhay. Parang pichay din ang buto niya. And meron tayong broccoli. Tatry ko din to. May nakita ako sa taga dito sa amin, guys, sa Bicol, Camarines Sur. And napatubo niya yung ganito. And ayun, bumili ako ng seeds sa kanya. Ilagay ko sa comment section, guys. Try nyo rin. Siyempre, ang mamahal ng gulay ngayon, lalo pang magmamahal yung gawa ng gera. Kaya naman, ayan, dahil sa crisis, magtanim-tanim muna tayo para hindi tayo bibili. Eto na nga, guys, yung ating ipinunla dito na bagong pechay. Ayan, sobrang dami at lalaki na nila. Kaya pwede na natin itong ilipat dun sa ating nakahang na garden bed. Lapit na rin kasi namin maubos yun, guys. Lagi kami nakaka-harvest. Eto naman yung mga okra natin na nilagay lang natin sa sako. Bali, magkakaedad lang sila ng mga to. Pero ito kasi is nakadirect sa lupa. Ito na pala yung update natin dito sa likod dun sa ating garden bed. Bali, kahapon, nagsimula na akong maglagay-lagay ng lupa at nilagyan ko rin yan ng coco peat, yung mga color brown. Dito nga sa pinagsusunugan namin ng mga dahon, dyan ko kinuha yung pinaglalagay ko dito ng mga lupa. Maganda nga at buhaghag ito. Bagay na bagay dito yung talong at pechay siguro. Sobrang lakas guys ng ulan kagabi. Kaya ayan, nalusaw yung mga bulaklak ng ating avocado. Wala na oh. Naglaglaga na. Ang daming nalaglag na bulaklak. Sayang, ang dami sanang bunga. Kaso sobrang lakas ng ulan dito, 2 gabi na. Kaya ayan yung avocado natin dito. Ubus yung mga flower nila. Ngayong araw nga ay wala ngang pasok si Ate Jillian. Kaya naman tinawag ko at sabi ko ay tumulong dito para maghakot ng lupa dun sa ating garden bed. At dahil nga nagmamahala na ngayon lahat ng bilihin, kailangan ko magtanim ng mas marami. Para nga makabawas-bawas sa gastusin yung mga gulay-gulay, i-harvest na lang natin dito sa paligid. Ito nga yung ating mga okra guys. Medyo malaki-laki na rin sila. After 1 month pwede na tayo dyan mag-harvest. Meron din pala ako ditong tanim guys. Nagpahabol ako ng sitaw. After 2 days nga ito tumubo na sila. Tapos meron din akong binili guys na upo kaso hindi pa tumutubo. Yung mga sitaw lang. Kapag ganito nga nakadirect sila ay mas marami-rami yung makukuha nilang nutrients kaysa yung mga nasa sako. Kaya naman kapag nasa sako yung mga tanim natin, kailangan natin alagaan. Mas alagaan mabuti. Kalaban ko lang dito sa mga to ay manok talaga. At saka ito pala. Meron lang nangangain ng ating mga pechay dito. Nanayo ang mga balahibo nyo no. Kati-kati. Basil nga ang tawag dyan. Ewan ko lang sa inyo kung anong tawag sa ganyan, yung mabalahibo na makati kapag nadurog. Ganito yung ginagawa ko guys kapag ako ay maglalagay ng lupa dun sa mga nakasako natin na mga tanim. Bali nga meron tayo ditong coco peat tapos yung chicken manure, hahalu-haluin lang yan. At ano naman guys, halimbawa yung sa kalabaw, yung sa goat o kaya naman ay sa baka, pwede rin po yun gamitin yung mga dumi nila. Yan nga, may nakita kayo na kulay puti na nilalagay ko dyan. Yan po ay yung mga abo. Yan yung mga wood ashes, di ba naggagatong tayo ng kahoy. Yung mga abo puno, nilalagay ko rin dito. Maganda rin daw po yan. Pantaboy din ng mga insekto, ganun, sa ating mga tanim. Lalo na kapag ganitong mga nasa sako lang. Nga dadagdagan na natin yung ating mga tanim na okra dahil nga tumataas na sila. Kailangan mas maraming lupa. Diyan kasi nakasalala yung nutrients na makukuha nila kung tataba ba sila o babanso. Mas lalo nga akong sinisipag magtanim, lalo na't ang mahal-mahal na ng mga bilihin. Ay siya, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Huwag kalimutan mag-follow para sa sunod na update. Salamat sa panonood. Bye! Guys, bumili na kayo ng gasol. Kung may extra kayo, lamanan nyo na. Kami ito extra namin, lalamanan na namin to kasi next week daw baka magtaas ng 200 to 300 pesos ang isang tangke. So ngayon nasa 1,000 na guys, dating 900, 800, 900, ngayon 1,000 na to. So baka daw this week baka mas lalong magmahal. Diyos ko po, yung pamasahe nga dito sa amin halos ang nadagdag 10 piso. Tapos yung gasolina everyday nagdadagdag 5 piso, 6 na piso. So dati nasa 80 lang, ngayon magwa 100 na guys. So, paano pa tayo nito? Ang hirap. Bakit kaya sila nagtaas ng gasol? Hindi pa naman sila kumukuha dun sa ibang bansa. Yung mga nakastock nila dito sa Pilipinas, tinaasan na agad nila. So, okay pa kami dito sa probinsya kasi pwede kami maghanap ng mga kahoy, magluluto kami sa mga kahoy. Paano na lang yung mga nasa Maynila, nasa syudad? Mag-iipon-ipon na tayo ng kahoy na panggatong. Dito tayo magluluto sa labas, guys.
Lalagyan na nga natin ng mga pampataba itong ginawa natin kahapon na DIY garden bed dito sa likod ng bahay. Meron na nga ako dito na mga panglagay na pangpataba para naman maganda ang tubo ng ating mga itatanim. Na nga ay yung mga dahon-dahon, tuyo, tapos nilagyan din namin itong mga bunot. Ito rin guys, puno ng saging, napakagandang pampataba sa ating mga tanim. Meron nga kaming may sakit na puno ng saging kaya pinutol na. Kaya dito ko naman ilalagay sa aking gagawing garden bed. Pati itong ang puno ng ipil-ipil, yung mga dahon-dahon nila ay sobrang ganda rin kapag na-decompose na. Sa ilalim pala ay nilagyan ko rin pala ng dayami yan kasi bagong ani yung mga palay sa kabilang kalsada. Tapos meron din tayo yung mga karton-karton. Yan, maganda yan mag-carbon para sa ating mga tanim. Liliit-liitan lang natin yung ating mga saging at yung mga kung ano-anong nilagay dito para mabilis nga silang mag-decompose. Ang itatanim ko pala dito guys ay talong. Siyempre, organic fertilizer lang tayo dyan. Walang halong chemical. And lastly, yung ihahalo natin sa lupa ay yung chicken manure. Ang dami naming naipon. Update ko rin pala kayo dito sa ating okra na tinanim. 1 week na to guys. And ayan, may pangalawang dahon na sila. Bali, ito nakadirect lang ito sa lupa. Nilagyan ko lang dyan ng kung ano-ano sa ibabaw para hindi nga kakayasin ng manok. Sobrang gaganda na ng mga dahon guys. Oh. Siya, hanggang dito muna yung video. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-follow. Meron na tayong mga lagayan ng ating lucky plant na bamboo. Mula nga ngayong 2026 ay naglagay na ako nito dito sa loob ng bahay. Lucky plant nga daw ito at nagisip-sip ng mga kamalasan sa loob. Bali, nasa bote lang yan nakalagay pero ngayon meron na tayong aesthetic na lagayan. Super cute lang. Wala pang 50 pesos ang isa niyan guys. Gusto nyo ng ganito guys, lagay ko na lang po sa comment section. Good morning guys! Samahan nyo nga kami maggawa ulit ng garden bed dito sa likod. Sakto nga, dumating na yung free sample natin guys na mga tools para sa pagga-garden. Pero natawa ako dito kasi sobrang liliit pala nila. Kay Ella put yata tong mga to. Pero okay na rin yan. Paglalagay natin ng mga seeds, may panghukay-hukay tayo. Siyempre, bago tayo magsimula sa ating paggagawa ng garden, mag-sunscreen muna. Ito nga yung sunscreen na hiyang sa akin dahil hindi ako nagbe-breakout dito or hindi ako nagkaka-pimples. Sobrang dami ko na kasing na-try na sunscreen guys and dito lang naghiyang yung mukha ko. As in, ultra fresh talaga yung naibibigay nitong sunscreen na to. Fresh na fresh yung Festla. Ayan nga at nagsimula na kami dito sa likod. Kailangan ko ang putulin itong mga ginamit sa bahay ni Father. Ito yung mga pinangporma do sa poste ng bahay ni Father. Kaya naman kinuha ko na kasi hindi naman na maggagawa dun. Tapos na yung mga poste. Bali, puputulin ko nga yan sa gitna dahil yan yung pangtatagay. Iinom. Yan pala yung ilalagay natin dito sa may gilid guys para maitayo natin yung garden bed. Buti nga at walang pasok itong mga batuta kaya naman may umaalalay sa atin dito. Ito nga si Ate Jillian, tagahawak, habang ako naman ay maglalagay ng mga harang para hindi nga matumba itong mga plywood. Dito lang din nga sa paligid kumuha ng mga kahoy-kahoy na panlagay dyan. Plano ko sana dyan, mga hollow blocks na lang yung garden bed kaso nga lang iniisip ko nga yung mga manok. Baka maunahan tayo sa pagha-harvest. Kaya naman ay kakayasin lang nila. Kaya mas maganda na maganito kataas para yung lupa kahit kalahati lang doon natin itatanim sa loob. Kaso nga lang, iniisip ko pa kung anong itatanim ko dito kasi hindi po talaga yan nasisikatan masyado ng araw. Ganito lang. Ayan nga, natapos na tayo kaya tambakan na natin yung loob. Bali, mga basura nga na dahon muna yung nilagay namin. Pagkatapos nga ay naganap ako, kaming dalawa ni Ella, ng mga bunot ng niyog. Plano ko nga sanang liit-liitan pa yan kaso nga lang talagang napapagod na at tanghali na rin. Kailangan na mag-prepare ng aming lunch kaya nagbadali na kami dito. Ganda nga na maraming mga nabubulok na mga bagay ang ilalagay dito sa ilalim bago yung pinakalupa na tataniman. Maghahanap pa nga ako nung saging na katawan, yung mga nabubulok na. Ganda rin kasi yun guys, na pangpataba dito. Katapos nga ay yung mga chicken manure. Siguradong sawang-sawa na naman ang ating mga tatanim dito sa pataba. So ayan lang muna, sa susunod ulit natin tambakan. Milo banana pancake. Ewan ko ano itatawag natin dito guys. Perfect nga siyang pang breakfast, pang merienda at syempre bagay with kape. Ripe na yung banana natin kaya naman gagayahin ko yung ginawa ng kapatid ko na pancake. Pero this time, ile-level up natin. Ito pala yung kailangan natin, isang itlog, harina, oatmeal, at syempre Milo, sugar, at powdered milk. At meron pa itong baking powder. Step ay dudurugin natin yung banana natin at nagawa na nga yun ng ating bunsong si Ella Pot. Siya
daw yung magluluto ng ating pancake. Pagkatapos ay nilagay ko na itong ating itlog. And then, itong ating harina, mga 5 kutsara siguro yan guys. Dagdagan nyo na lang kung marami kayo. Kami kasi 3 piraso lang. Tapos hiningi ko lang sa kapitbahay yung harina. Kaya naman konti lang yung gagawin ko guys. Yung saging pala niya ay 4 na piraso lang din. Kaya naman hindi pwedeng madamihan kasi hindi na siya maglalasa. So nilagay na natin din yung oatmeal guys. Mga 3 kutsara yon. And then asukal. Tapos naglagay na rin ako ng isang baso yan guys na tubig. Pero inunti-unti ko lang paglalagay. And bago natin makalimutan yung Milo pala guys. Pwede rin pala dito yung condensed milk o kaya naman evaporated milk kung meron kayong fresh milk kaysa sa powder. Wala kasi kami nun guys kaya powder na lang po. And then lastly yung ating baking powder. Siyempre mix-mix lang natin yan para mag-corporation na yung ating mga ingredients dyan. Ano daw? Medyo matamis na yung ating saging dahil nga overripe na siya. So wag na nating damihan masyado yung asukal. 3 lang siguro yung nilagay ko. At ganito na yung consistency. Nakalimutan ko sabihin yung mantika or margarine pala maglalagay din. Wala nga kaming margarine kaya mantika na lang guys yung nilagay ko. Tapos nagpainit na kami dyan ng kawali. Nilagyan lang ng kaunting mantika. Tapos ayan, ready to go na. Kailangan pala may takip yan guys pag gumagawa tayo ng pancake. And mahina lang yung apoy para maluto pati sa loob yung ating ginagawang pancake. Isang beses lang pala kami naglagay ng mantika dun sa kawali. Hindi naman siya dumidikit. And sa una nating luto, tadan! Sunog! Sabi ni Ella sa kanya daw yung unang luto kasi yan ang favorite niya, yung mga tutong-tutong. And syempre titikman muna natin yung ating unang luto kung okay na ba yung tamis niya bago tayo mag-proceed sa susunod na sala. Syempre ang ating chef ang magja-judge. Okay na kaya? Sarap! Mainit pa no? Sarap o hindi? At mukhang pasado na kaya naman ito na yung pang second batch natin. Hindi pa rin ako naglagay ng mantika guys, pangatlong salang na to. And ganito lang yung apoy niya, sobrang hina lang tapos tatakpan lang natin para maluto yung loob. Malambot at fluffy guys itong ating pancake kaya naman nagustuhan talaga ng mga bata. Kailangan nga natin mag-isip ng mga pangmerienda dahil nga bakasyon na nandito lagi yung mga bata. Naku, laging pagkain ang hanap ng mga yan. Ito meron na tayong pandagdag sa listahan natin na pangmerienda at pangumagahan. Ganito yung itsura niya guys sa loob. Medyo nakapalan ko nga. Pero okay rin naman dahil naluto rin naman sa loob niya. Ang naluto nga natin na itong napakalaking isa, yung huling salang na to guys. Tapos kanina nakalima tayo, kinain na naman yung isang piraso. Kaya naman lahat-lahat ay naka-6 na piraso tayo. Siyempre, timpla na tayo ng kape dyan. Bagay na bagay sa kape itong ating ginawang banana Milo pancake. So good na mga anak! Merienda time! Try nyo na rin to guys sa mga anak nyo ngayong bakasyon. Abangan ang mga sunod natin na mga iimbentohin na pang merienda ng mga batuta. Gawa tayo niyan guys ngayong bakasyon. Itong ang isa ibibigay natin kay father nandun sa kabilang bahay. Nagmumuni-muni dun sa may gilid. Napaka-presko. O, daming puno. Nagpapagaling pa nga kasi si father guys. 2 weeks na nga siyang umiinom para sa tuberculosis. Kaya hatid-hatid na lang kami ng pagkain dito.